Tuklasin natin ang mga kwento ng mga ordinaryong tao na nagsumikap at nagtagumpay sa kanilang mga larangan. Ito ang kwento na tatlo lang nakakaalam. Ikaw, ako, at ang taong bayan. Ako si Dayan. Samahan niyo ako sa kwentuhang ito. Tara, magkwentuhang bayan tayo. Sa nakaraang season ng Pinoy Big Brother Teen Edition 4, lubos tayong pinahanga ng isang Kalapeño na nagpakita ng kanyang natatanging talento sa loob ng bahay ni Kuya. Kilalanin natin ang hagik-hik-chick ng Mindoro sa interview na ito. Ipinanganak noong October 17, 1996 si Karen May Reyes o mas kilala bilang Karen. Maswerte siyang napabilang sa mga teen housemates ng sikat na Pinoy Big Brother Teen Edition 4. So Karen, how was this stay sa loob ng Big Brother house? Okay naman po. Masaya. Enjoy po yung buong summer ko. Experiences and challenges. Sobrang lahat po nung paghihirap po namin sa loob ng bahay, parang worth it po lahat. Every time na nanalo kami sa weekly task. Tapos, yun po, mga challenges naman po parang it teaches me to how to prove myself. At sa kanyang pagbabalik sa Kalapan ay naging mainit ang pagtanggap sa kanya ng kanyang mga kababayan. Kasama ang mga dati ring housemates na sina Ryan, Tom at Roy, nilibot nila ang buong Kalapan para magpasalamat sa mga kababayang tumangkilik sa kanila. Naging emosyonal din si Karen nang tanungin tungkol sa kanyang pamilya. Actually po, sabi ko, bayaran niyo na po yung mga utang natin, gano'n. So, syempre po, practical naman po. Yung pagiging practical po ng di ba po? Kasi po yung parang, syempre, as wala naman po talaga kami. So, saan po kami kukuha? Syempre, sa Bombay. Kasi po, as in, wala po kami. Sorry. Siya, pinayak mo. Sorry po. Sorry po. Sorry po Siya, pinaiyak mo. Kasi yung pera po yung naman namin ko. Para po mag-alala ko yun. Kasi po, siya po yung sinagsapat ako pumasok dito. Sa ganitong klaseng buhay. Sorry po, sorry. Kasama sa mga bumati sa kanya ang punong lungsod ng Kalapan at mga miyembro ng pamahalaang lungsod. First and foremost, congratulations kay Karen. You are now a big asset of the city of Calapan in the province of Oriental Mindoro. This only proves that malaki ang talento ng kakayahan ng taga Calapan. First it was Jason, now si Karen, nakikita nyo naman how she answered those questions. Totoo. And no wonder that's the reason why nandito siya. Instant celebrity, nakakatuwa. Well, ang akin lang payo, nito lang din nasa PBB siya, nalalaman ko na pamangkin ko siya because second cousin kami ng magulang niya. Magkapatid ang lola niya is kapatid ng lola ko, So, yung isa dito kamag-anak din natin, Anyway, Karen, ay mangarap ka pa. At yung sinabi mo sa mga kabataan ay malaking bagay dahil you will be a living example how one perseveres in life. At pangatlo, yung pamilya tulungan, pangapat, ipagmalaki mo yung pinanggalingan, ngayon lang, siguro of so many cities and provinces nationwide, you will be an instrument on how to make this city and this province known sa buong Pilipinas. At panghuli, take care of yung sarili mo at yung career, yung disiplina na nakuha mo sa magulang mo at sa syudad na ito, at yun na naging kasangkapan para manalo ka, pagpatuloy mo ng lalong maging sikat ka dahil at the end of the day, it will not only be for you but definitely for all of us dahil may Karen ang lungsod ng Kalapan. Hindi magkamayo ang mga tao sa pamilihang bayan nang sila ay tumungo dito. Nag-iwan naman siya ng mensahe para sa mga kabataang tulad niya. Para po sa aking mga kapwa-kabataan, patuloy lang po kayong mangarap dahil wala pong masama sa pangangarap.
libre po to. Kahit gaano po kataas ang pangarapin nyo, okay lang po yun. Wag nyo pong mamaliitin ang sarili ninyo. Kasi po, hindi po kayo mabubuhay kung wala po kayong purpose sa mundong ito. At dahil nga sa kanyang angking talento at abilidad, hindi naging mahirap kay Karen ang maging bahagi ng industriyang kanyang pinangarap na pasukin. Dala ang pagkakalapenyo, masaya niyang bibinahagi ang mga katangian ng isang disiplinado at responsableng kalapenyo. Pang beauty queen, agang tanong ni ate, nakakaloka. Ayun po. Yun nga po, gaya po ng sabi ko, nakita ko po yung mga kalapenyo, wala pa man po ako nararating sa ganito. Nakita ko na po yung pagiging disiplinado ng mga kalapenyo. So, makikita nyo naman po, diba, takot po sa mga TMO, mga tumatawid sa mga pedestrian, ganun po. So, para po sa akin, simple lang po, yung pong pagpapakita po ng, yung pagiging responsable po sa sarili, yun po yung number 1 key para po ma-pursue lahat po ng mga ma-pursue po lahat ng gusto nyong i-achieve sa buhay. Yun po. Actually po mga, Angelito, mga guestings parang po kami, ganun. Sa mga mall tours po, may mga mall tours na po kami, Cagayan de Oro, Cebu, Bacolod, marami na po. Actually po, kakauwi lang po namin galing Davao at saka po Legazpi. Ipinakita ng tagumpay ni Karen na hindi masamang mangarap. Isang hamon ito sa ating mga kalapenyo na mangarap at abutin ang rurok ng tagumpay. Tulad ni Karen, marami pa tayong mga kababayang nagtagumpay sa kanilang mga sariling larangan. At katulad ni Karen, hindi naging madali ang kanyang dinaanan. Tanging tibay ng loob, tiwala sa sarili at pamilya at mga kaibigang hindi siya iniwan ang naging sandigan niya para makamit ang pinapangarap na tagumpay. Maraming salamat po sa mga taga-Kalapan, Kalapeños, mga mangyan. Maraming salamat po sa mga taga-Mindoro. Sobrang maraming pasasalamat po sa inyo. As in, taos puso po ako nagpapasalamat. Dahil kung hindi po sa inyo, wala po ako dito sa posisyon kong ito. Kung nasaan man po ako ngayon, salamat po ng madami. Muli, isang saludo sa nakamit na tagumpay ni Karen Reyes. Saludo kami sa'yo. Mga kaibigan, samahan niyo ulit ako sa susunod nating kwentuhan. Marami pa tayong tagumpay na pag-uusapan. Ako si Dayan, Kalapenyo, magtagumpay ka!